Masamang babae, kailangan kitang parusahan. Tinamaan kidlat dahil sa pagsisinungaling? Nagkataon lang yan. Ang ganda ng panahon. Paano magkakaroon ng kidlat? Haydong, ikaw lang talaga ang mahal ko. Tita, sabihin mo na ang totoo. Kung hindi, hindi titigil ang kidlat. Sasabihin ko. Wu Haydong. Isa ka lang sa mga reserba ko. Ang daan-daang libong ibinigay mo sa akin para pambili ng bahay. Ginastos ko lahat sa pagbili ng bag. Para lang makahuli ng mayamang lalaki. Kapag nakahuli na ako ng mayamang lalaki, diretso kitang sisipain. Kung ayaw mong makipaglaro sa akin, gagawin kitang sweet and sour fish. Aking munting prinsesa, ang matandang alipin na ito ay mahigit 400 taong gulang na. Makunat ang balat at matigas ang laman. Hindi masarap. Pakiusap, palayain mo ako. Ayoko. Bakit hindi niyo ako nilalaro? Napaka-boring. Liilay, nambubulabog ka na naman. Ito ang ako'y fish, na inalagaan lolo mong daan-daang taon. Ibalik mo agad. Buwisit na bata. Kung hindi mo ibabalik, magagalit na talaga ako. Naku, kailangan kong pakalmahin agad ang munting prinsesang ito. Kung hindi magdurusa ang lahat ng nilalang. Lily, huwag ka nang umiyak. Kung titigil ka sa pag-iyak, apayagan kitang hanapin ang tatay mo. Talaga po? Sino po ba talaga si tatay? Nasaan po siya? Siya pala ang tatay ko. Ang gwapo niya. Siyempre, gwapo siya. 9 taon na ang nakalipas, unang beses akong bumabang bundok. Nagparty ako sa barat na lasing. Anong pangalan mo? Xiaomeng, dahil sa gabing yon, hindi ko sinasadyang. Lily! Tatay, ayos ka lang po ba? Ang bigat ng kahon na yan, daan-daang kilo. Tapos, ganoon na lang. Ibinato mo. Tatay, ang galing ni Lily, di ba? Ineng, nagkamali ka yata ng pagkakakilala. Hindi ako ang tatay mo. Ikaw ang tatay ko. Pinapunta ako ni Mama para hanapin ka. Ineng, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kapag narinig yan ng nobya ko, mahirap nang ipaliwanag. Sige na, umuwi ka na. Huwag mo akong abalahin sa pag-ayos ng mga paninda. Ito. Siguro dahil sa trabaho, hindi ako nakapagpahinga ng maayos. Naghahalusinate na ako. Nayos ko na ang mga paninda. Ngayon, pwede mo na akong samahan maglaro, di ba? Tatay! Wu Haydong. Sino ang batang yan? Fifei, huwag kang magkamali. Siguro naligaw lang ang batang yan. Kaya kung sino-sino na lang ang kinatawag na tatay. Hindi ka. Fifi, bakit ka na parito? May kailangan ka ba? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Hindi mo na ba bibilhin ang bahay? Hindi na ba tayo magpapakasal? Nagkatrabaho ako. Wala akong oras diyan. Tungkol sa bahay. Hindi ba nabigyan na kita ng 200,000? Nagtaas ng presyo ang may-ari ng bahay. Kailangan ng 50,000. Kailangan ibigay yan ngayon. Nagtaas na naman, 3 beses na yan. Kasi maganda ang bahay na yan. Pakinggan mo. Kung hindi mo bibilhin ang bahay na yan, kalimutan mo na magpakasal sa akin. Pero kulang ang pera ko.
Wala man lang akong 50,000. Yung limited edition na bag. Kailangan kong makuha yan ngayon. Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi niya gagamitin ang pera para sa bahay. Para sa branded na bag yan. Saan galing ang batang yan? Kung magsalita ka pa ng kung ano-ano, upunitin ko ang bibig mo. Tatay, maniwala ka sa akin. Wu Haidong. May ganyan ka ng kalaking anak. Fifi, huwag kang magkamali. Ang batang yan. Wala talaga akong kinalaman sa batang yan. Galit na galit ako ngayon. Hindi na bibilhin ang bahay. At huwag ka nang umasang magpakasal. Huwag kang magalit, bibilhin ko. Magluluwan ako agad sa cellphone. Masamang babae ka. Niloloko mo ang pera ni tatay. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Tatay, tingnan mo. Fifi, ito. Ano ito? Nasaan ang bahay ko? Dadalhin mo ako doon ngayon. Hindi ako bumili ng bahay. Pero, para rin naman iyon sa kinabukasan natin, di ba? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Nasaan napunta ang pera ko? Hindi ba 200,000 lang? Bakit ka nag-alala? 200,000 lang. 5,000 lang ang sahod ko kada buwan. Matagal ko itong inipon. Nasaan talaga ang pera? Sabihin mo. Aba, syempre. Iningatan ko para sa'yo. Iningatan mo para sa akin. Tingnan mo, nagde-deliver ka lang. Ganyan lang ang pera mo kada buwan. Kung hindi ko ipunin ang pera, paano natin bubuhayin ang mga anak natin? Kung magkaroon tayo sa hinahara. Pero pwede mo namang sabihin sa akin ang totoo. Hindi naman kita hindi bibigyan ng pera. Ang alam mo lang ay ang pera. Hindi mo ako iniisip. Hindi ako. Ang totoo ay, binili ko lahat ng branded na bag at damit. Kapag nakadikit na ako kay ang Master Zhang at nakasal na sa pamilya Zhang, agad kitang iwan. Ikaw na amoy delivery. Haidong. Gusto talaga kitang pakasalan. Gusto kong makasama ka habang buhay. Maaari akong manumpa. Fifi. Naniniwala ako sa'yo. Ako, si Yufifei, ay nanunumpa na magiging tapat kay Wu Haidong at walang ibang mamahalin. Kung lalabagin ko ang sumpa, sana ako'y tamaan ng kidlat. Fifi. Naniniwala akong mahal mo ako. Hindi mo kailangang manumpa. Kung gayon, maaari mo ba akong bigyan ulit ng 50,000? Alagang kailangan ko. Magluluwan ako agad sa cellphone. Ang init ng araw. Hindi ako naniniwala na tatamaan ako ng kidlat. Masamang babae. Kailangan kitang parusahan. Tinamaan kidlat dahil sa pagsisinungaling? Nagkataon lang yan. Ang ganda ng panahon. Paano magkakaroon ng kidlat? Haidong, ikaw lang talaga ang mahal ko. Tita, sabihin mo na ang totoo. Kung hindi, hindi titigil ang kidlat. Sasabihin ko. Wu Haidong. Isa ka lang sa mga reserba ko. Ang daan-daang libong ibinigay mo sa akin para pambili ng bahay. Ginastos ko lahat sa pagbili ng bag. Para lang makahuli ng mayamang lalaki. Kapag nakahuli na ako ng mayamang lalaki, diretso kitang sisipain. Mukhang nagsasabi ng totoo si Eteng ngayon. Manahimik ka, buwisit na bata. Haidong, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kanina, pati ang langit ay hindi na nakatis. Huwag kang magpapaloko. Fifi. Ang mga sinabi mo kanina. Haidong, natakot lang ako kanina. Kaya kung ano-ano ang nasabi ko. Ikaw, naniniwala ka pa rin sa akin. Di ba? Naniniwala ako sa'yo. Wu Haidong. Ikaw na buwisit na bata ka. Naglakas loob kang saktan ako. Umalis ka. Matagal ko na sanang iniwan ang dukha mong yan. Ang galing mo, tatay. Wala akong ganang makipaglaro sa'yo ngayon. Kung mayaman si tatay, hindi ba siya iwan? Kailangan ko siyang tulungan. Tatay, tingnan mo. Mayaman na. Sabi ko na nga ba? Siguro dahil sa akin, na walang tigil sa pagtatrabaho at paghahanap buhay, nagkakaroon na ako ng mga guni-guni. Lily, dito sa mundo ng matao, hindi mo pwedeng gamitin ang Yuhenshu. Naibalik ko na ang kapangyarihan. Kung gusto mong tulungan ang tatay mo, kailangan mong matutong kumita ng pera sa tamang paraan. Naintindihan mo ba? Ang kripot naman ni nanay. Bilang banal na Xianu ng 3 realms,
Ayaw pa ring tulungan si tatay. May idea na ako. Nakita ko na. Tatay, sumama ka sa akin. At bilhin mo itong numero. Magkano ang bibilhin? Isang taya lang. Hindi, bumili kang 10,000 taya. 10,000 taya. 20,000 yuan yan. Tatay, maniwala ka sa akin. Mananalong malaking premyo ang numerong ito. Kung marami kang bibilhin, mas malaki ang mapapanalunan mo. Tatay, nanalo tayong malaking premyo. Ang unang premyo sa Bigloto ngayong gabi. Sa kasamaang palad, walang nanalo. Ang premyo ay idaragdag sa susunod na draw. Walang nanalo? Bakit nagbago lahat ng numero? Tatay, anong gagawin natin? Huwag mo na akong sundan. Tatay, Sinabi ko na nga, hindi ako ang tatay mo. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na akong pahirapan. Ulan yata. Sige na, hindi na kita sisisihin. Ihahatid na kita sa bahay. Anong nangyayari sa panahon? Alam mo ba yung sa Yuxing Hotel? Yung auction. Alam ko. Bakit? Nabalitaan ko may isang mahalagang jade raw ngayon. Ang panimulang presyo, 1 bilyon. Grabe, ang mahal. Sana may kayamanan din ako. Kapag nabenta, yayaman ako. nga, pwede kong isama si tatay para magbenta ng gamit at kumita. Tatay, gutom na ako. Pakainin mo ako. Binabati natin si Young Masters Hang. Sa halagang 5 milyong piso, nakuha niya ang diamond necklace na ito. Binabati kita. Yang Master Zhang, ang kwintas na yan ay, Para sa'yo. salamat, mahal ko. Buti na lang iniwan ko yung amoy pawis na delivery boy. Kung hindi, paano ako makakasama kay Yang Master Zhang? Ang ganda mo. Dapat matagal na tayong magkasama. Hindi yung delivery boy na yan. Ito ang pinakamataas na uri ng Yuxing Hotel sa buong syudad. Masyadong mahal, umalis na tayo. Wu Haidong, You Fifi. Wu Haidong, paano ka naglakas loob na pumunta rito? Ito ang pinakamataas na uri ng hotel sa syudad. Sapat ba ang pera mo sa bulsa mo? Nandito kami para magbenta ng gamit. Magbenta ng gamit. Siya, isang delivery boy. Ano ang mabebenta niya? Ang luma niyang damit o ang luma niyang sapatos? O kaya, ang berdeng sombrero sa ulo niya? Umalis na tayo. Teka, hindi ito lugar na basta mo na lang pupuntahan at basta mo na lang alisin. Ano ang gusto mong gawin? Gumapang ka palabas. Ikaw, Pumasok ka nang walang paalam sa auction. Pwede kitang ipahuli sa pulis. Pero kung gagapang ka palabas, ipapalampas ko na lang. masyado na kayong mapang-api. Wu Haidong, binigyan ka na ni Yang Master Zhang ng pagkakataon. Kung ayaw mong mahuli, kung gayon, gumapang ka palabas. Nandito kami para magbenta ng mga bagay. Hindi kami basta-basta pumasok. Sige, magbenta ng mga bagay. Kung gayon, ilabas mo ang iyong kayamanan para makita ng lahat. At, pwede po bang akin ito? Ang pag-inom nito ay magpapahaba ng buhay at magpapabalik ng patay sa buhay. Kung hindi ka naniniwala, tikman mo. Alisin mo ang maruming bagay na yan.
Napakakadiri. Buwisit na bata na walang pinag-aralan. May tao ba diyan? Palabasin niyo ang mag-amang ito at turuan ng leksyon. Opo. Tigil. Sino ang napakawalang hiya na magpalabas ng bisita ng yuksing hotel ko? Miss Liu, Kahit na ang pamilya Zhang ninyo ay mailakas. Dito sa Sucheng. Pero ang umasta na parang hari. Sa teritoryo ng pamilya Liu ko. Kulang pa kayo. Miss Liu, nagkakamali po kayo. Ang mag-amang pulubi po na ito. Sila po ang pumasok ng walang paalam. Manahimik ka. Ano kung pulubi? Ganyan ba ang pamilya Zhang ninyo? Na umaabuso sa kapangyarihan? Hindi po, wala po kami. Nauuhaw ako. Bigyan mo ako ng tubig. Lolo, sandali lang po. Pupunta na po ako kaagad. Eto na ang pagkakataon. Dali, kumuha ka ng tubig. Lolo, may tubig po ako dito. Inumin niyo po. Salamat sa iyo, maliit na bata. Huwag. Ano ba talaga ang nangyayari? Miss Liu, ang tubig na ito. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ano ba talaga ang pinainom mo sa lolo ko? Ang buwisit na batang ito, kinuskos ang dumi sa katawan niya, inilagay sa baso, at ipinainom kay Lolo Liu. Dumi sa katawan? Pulubi lang siya. Siguradong may nakakahawang sakit siya. Kaya siguro nagkaganyan si Lolo Liu, di ba? Sinaktan mo ang lolo ko. Hindi ko kayo palalampasin. Walang sakit ang anak ko. Huwag kang maniniwala sa mga pinagsasabi nila. Kung gayon, bakit si Lolo Liu, pagkatapos inumin, ang tubig na may dumi na inilagay niya, ay biglang bumubula ang bibig, siguradong may sakit siya. Dali, hulihin siya. Hulihin siya. Kung hindi, mas marami pa siyang pahihirapan. Hulihin siya. Hulihin siya. Dalhin siya. Hulihin siya. Hulihin siya. Hulihin siya. Hulihin siya. Bata lang siya. Huwag ninyo siyang pahirapan. Kung may problema, sa akin na lang kayo. Mahal na mahal pala ako ni tatay. Ang saya-saya. Sandali. Lolo, Ikaw, sino ka? Ito, impossible. Halos kalahati ng buhay ni Lolo Liu, paralisado siya. Paano siya biglang makakatayo? At naging binata pa? Mas bata pa yata siya sa akin. Munting manggagamo. Hindi mo lang pinagaling ang sakit ko. Pinabata mo pa ako. munting bata. Nagkamali ako kanina sa iyo. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kapalit. At ayos lang. Dahil pinagaling ko si Lolo, pwede ba akong huminging bayad sa gamot? Naman, kahit magkano pa yan, ililipat ko sa iyo. Kung gayon, 100 milyon na lang. Naiintindihan ko na. Ito ay pangkukulam. Kung hindi, paano mangyayari na ang isang paralisadong tao ay biglang magiging maliksi at masigla? Huwag na huwag kayong magpapaloko sa babaeng yan. Ang tatay niya ay isang delivery boy lang. Paano siya magiging isang miracle doctor? Tama. Sa tingin ko, siya ay isang mapanlinlang na charlatan. Lolo Liu, nalinlang ka lang pansamantala. Baka bumalik lang sa dati ang lahat mamaya. Zhang Jiahao, tama ba? Alam ko ang sarili kong katawan. Alam ko. Kagagaling ko lang sa malubhang sakit. Kung hindi mo ako sasalubungin ng maayos, ayos lang. Pero sinisiraan mo pa ang maliit na miracle doctor dito. Ano ba talaga ang masama mong intensyon? Hindi, Lolo Liu. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Hindi ba 100 milyon lang yan? Zixu, mag-transfer ka ng pera. Ibigay mo sa akin ang account number mo. Ipapatransfer ko sa iyo mamaya sa finance. Tatay, mayaman na tayo. Pwede mo ba akong bilhan ng ice cream? Munting bata. Mayroon kaming imported na high-end ice cream. Mula sa Italy sa aming hotel. Kainin mo lang kung gaano mo gusto. Ang yaman naman ni Miss Liu. Kailan nyo babayaran ang utang nyo? Sa aming Donghui Company. Anong ginagawa niyo rito? Baka nakalimutan na ni Miss Liu. Ang pamilya Liu nyo sa aming Donghui Company. Bumili kami ng 100 ektarya ng lupa sa tabing daga. Nagkakahalaga ng 10 bilyon. Pero hindi pa nababayaran. Nandito ako para maningil ng bayad. Kalokohan. Ang 100 ektaryang lupain na yan ay pag-ari talaga ng pamilya namin, ang mga Liu. Ikaw ang lihim na nagbago ng kontrata noon. Ngayon, gusto mo pa kaming pagbayarin ng 10 bilyon para bilhin uli. Ang puting mukha na yan. Kaya pala hindi ako pinapansin ni Miss Liu. Gusto niya pala ang mga puting mukha. Manahimik ka. Miss Liu, paano ka naman mamahalin ng puting mukha na yan? Bakit hindi mo subukan sa akin? Alagaan kita ng maayos.
Lolo, ayos ka lang ba? Ang batang ito ay si Liu Zhenfeng, ang lolo mo. Kayong mga walang hiya. Umalis kayo agad sa Yuxing Hotel. Kung hindi, Kung hindi, binabantaan mo ako. Ang ganda mo. Matagal ko nang gustong makipaglaro sa'yo. anong ginagawa mo? Halika na. Bitawan mo ako. Bitawan. Alam niyo kung gaano kalakas ang Donghui Company. Huwag kayong makialam. Sino ang nanakit sa akin? Ang tapang ni tatay. Ang galing. Gusto mong magpakabayani. Gagawin kitang kawawa. Bakit bigla akong lumakas ng ganito? Sige, bugbugin niyo siya. Ikaw, naglakas loob kang kalabanin ang Donghui Company namin. Humanda ka, at tawag ako ng mga tao ngayon, para lahat kayo ay mamatay kasama mo. Kuya Honam, hindi kami kasama nila. Tama, tama. Ang amoy putok na pulubi na yan. Hindi namin kilala yan. Wala akong pakialam. Ngayon, walang makakaalis dito. Naku, kung lumaki pa ang gulo, magkakaproblema si tatay. Tito, kung bibigyan kitang kayamanan, palalayan mo ba si tatay? Anong kayamanan ang meron ang isang pasli? Buisit na bata, niloloko mo ako. Sandali. Palayain niyo ang bata. Lolo Liu, ito ay problema ninyo at ng Donghi Company. Huwag nyo kaming idawit na mga ordinaryong tao. Basta palayain niyo ang bata. Hindi na namin kukunin ang lupang yan. Lolo, wag po. Alaga, Kami, ang pamilya Liu, tutuparin ang aming salita. Lolo Liu. Sigurado ka bang ibibigay mo sa akin ang lupang ito? Alis na ako agad. Hindi na ako magiging abala sa inyo. Hindi pwede. Hindi pwedeng ipabaya ni Lolo Liu ang lupang yan sa masamang taong ito. Papatayin ko ang batang yan. Ikaw na delivery boy. Hindi mo ba susupilin ang buwisit na batang yan? Kung kinalaban natin ang Donghui Group, lahat tayo ay mapapahamak. Anong kinakatakutan mo? Ang Sucheng na ito ay hindi lang sila ang may kapangyarihan. Hindi lang sila ang kayang maghari-harian. Lolo Liu, kahit kayo ang pinakamayaman sa Socheng, ang Donghi Group, ang kumokontrol sa buong underworld, kung lalabanan ninyo ang Donghui, hindi ba kayo natatakot na mawala ang pamilya Liu sa Socheng? Dalhin mo muna ang munting manggagamot at umalis. Ang mga susunod na mangyayari ay pananagutan ng pamilya Liu. Kinalaban ninyo ang Donghui Company, tapos gusto ninyong umalis na lang? Zhang Jiahao. Tao ka pa ba? Bata lang siya. Wala akong pakialam. Hanggat hindi nagsasalita si Kuya Honam, hindi siya pwedeng umalis. Nakita ko. Nagkaroon ng liwanag ang kaliwang mata ko. Ikaw. Ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot kanina. Munting manggagamot. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Kung gayon, ibalik mo ang lupang iyon sa matandang lolo. Walang problema talaga. At kailangan mo ring huminging tawad kay Ate Zitsu. Ito. Ako ang nagpagaling sa mga mata mo, kaya ko ring gawing hindi ito makakita anumang oras. Sige na nga. Paumanhin, Ed Liu. Sige na, Kung gayon, alis na ako. kailangan mong tuparin ang iyong salita, ha? Walang problema. Utuparin ko talaga ang aking salita. Ara na. Sasabihin ko sa nanay ko na nakakakita na ako. Munting dalagita, tunay kang ngang manggagamot. Haidong, pwede bang tulungan din kami ng anak mo? Hindi pwede. Kuya Wu, tulungan mo na lang kami, please. Tatay, hindi ba magandang bagay ang tumulong sa kapwa? Tulungan mo na lang sila. Tama. Kenny mo na. Ang laki nito. Aano kung hindi ko maubos? Ito ay banal na gamot, hindi ito dapat sayangin. Bakit mo sila tinutulungan? Hindi yan elixir. Gamot yan para pumangit sila. Di takbo na. Ang galing. Hindi lang gumaling ang sakit ko, naresolba pa. Ang alitan ng pamilya Liu at Donghui Company. Naku, Lolo. Bakit? Hindi pa nila naibibigay sa akin ang account number nila. Masarap ba? Tatay, hindi pa natin nakukuha ang bayad sa gamot. Hindi ba tayo yaman yan? Ikaw na bata ka. Bakit puro pagyaman ang nasa isip mo? Mukhang ang pagtuturo ng nanay mo sa'yo ay masyadong matindi. Anong ibig mong sabihin, tatay? Tatay, Ang ibig kong sabihin, hindi ka tinuruan ng maayos ng nanay mo. Ayos lang, ako na ang magtuturo sa'yo simula ngayon.
Anong nangyayari? Sino yan? Anong problema? Si nanay. Dumating sa nanay. Sino ang sinasabi mong hindi nagtuturo ng maayos sa bata? Ikaw. Multo ka ba o halimaw? Paano ka nag-teleport dito? Siyempre, Diyos sa si nanay. At siya ang dakilang santong tatlong mundo. Anong banal na si Anu? Pero parang kamilyar ang mukha mo. Tingnan mo mabuti kung sino ako. Anong pangalan mo? Xiao Meng. Xiao Meng. Xiao Meng, nasaan ka? Siyam na taon. Saan ka ba talaga napunta? Ako ang banal na Xianu. Ako ang pinakamakapangyarihang Diyosa sa Three Realms. Kaya hindi ako pwedeng makasama ang isang mortal. 9 na taon na ang nakalipas, hindi ko napigilan ang sarili ko kaya. Nagbuntis ako. Hinuli ako ang tatay ko at ikinulong. Banal na si Anu. Hindi ka ba nagbibiro? Totoo bang banal na fiano si mommy at daddy? Kung hindi, paano ka makakapag-teleport? Ibig sabihin, totoong may mga diyosa. Kung ganon, may asawa akong diyosa at may anak akong diyosa. Pero ako ang banal na Xianu. Kung makasama kita, hindi na ako makakatanggap ng mga alay mula sa mundo ng mga mortal. Sabi ng tatay ko, ang pagkawala nito, dapat isingil sa'yo para punan mo ang kakulangan. Ituring mo na lang na pang-courtesy mo sa akin. Basta makasama ko kayo, anong kinatatakutan kung sa akin isasama? Magkano? 100,000 lang. Walang problema, kukuha agad ako ng utang. Ano? 10 bilyon. Mama, gamitin mo ang iyong kapangyarihan para kumita si tatayong pera. Para tayong pamilya ay makapamuhay ng magkasama. Hindi pwede. Ito ang patakaran na itinakda ng iyong lolo. Paano ko siya matutulungan? Kung gayon, tatay, kumita na tayo agad ng pera. 10 bilyon. Paano ko kikitain yan? Uhaydong. 2 araw lang ang iyong oras. Kung hindi mo maibibigay ang bigay kaya, kailangan kong ibalik si Liilis sa mundo ng mga diwata. At hindi na tayo magkikita pa. Samahan mo ng maigi ang iyong tatay. Babalik ako pagkatapos ng 2 araw. Ayos lang, tatay. May paraan ako para kumita ang pera. Ayoko pong mahiwalay sa inyo. Ang mukha ng lalaking ito, nakakatakot talaga. Ang pangit naman ng hairstyle na yan. Ang buwisit na batang yan. Sinadya niya tayong pahirapan. Ginawa niya tayong ganito. Yaong Master Zhang, anong gagawin natin? Naglakas loob siyang lokohin ako. Hinding-hindi ko palalampasin ang mag-amang yan. Dahil marunong siya ng salamangka. Kailangan ko siyang hulihin bilang demonyo. Tara na, tara na. Six na. Aking banal na bata, huwag ka nang sumigaw. Hindi ba't nandito na ako? Ikaw, Will Belong. Ang tagal kitang tinawag. Ngayon ka lang lumabas. Narinig ko kasi kay Kuya Koy. Namantik mo na siyang gawing sweet and sour fish. Kaya natatakot ako. Nagawin mo akong dragon meat soup. Huwag ka nang magsalitang kung ano-ano. Tulungan mo ako. Banal na bata. Ano ang ginagawa mo? Puputulin ko ang kaliskis mo. Kapag naibenta ko ito, matutulungan ko ang tatay ko na makalikom ng 10 bilyon para sa dot. Hindi pwede yan. Ang kaliskis kong ito ay ang pinakamataas na kayamanan sa Three Realms. 1 piraso lang ang lumalabas kada 1,000,000 taon. Hindi lang 10 bilyon. Kahit 100 o 1,000 bilyon, hindi mo ito mabibili. Ibibigay mo ba o hindi? Hindi. Sag, huwag mong kalimutan. Ang matalik kong kaibigan ay si Nezha. Gusto mo pa bang litid ng dragon? Kahit putulin mo pa ang litid ko, hindi ko pa rin ibibigay ang kaliskis ko. Aking banal na bata, huwag ka nang umiyak. Malit na ninuno, huwag ka nang umiyak. Kung iyak ka pa, mapapahamak tayo. Sajna, bibigyan kita ng isa. Siyaw Belong, narito na ako.
Lily. Lily, nasaan ka? Anong ginawa mo? Inakaba mo ako. Tatay, nakakuha akong 10 bilyon para sa'yo. Talaga. Miss Liu, ito na ang pinakamahusay na kayamanan. Sabong Socheng. At ZQ. Sa ika-negatibo 100 kaarawan ng Master, ibibigay lang ba natin ang linglong sword bilang regalo? Hindi ba't masyadong ordinaryo? Pero halos lahat ng kayamanan sa mundong ito ay nakuha na ni Kuya Tianming. Mabuti na ring nakahanap tayo ng espada. Sa piging na ito, ibibigay din ng Master ang isang pamamaraan ng paglilinang na mabilis na magpapataas ng kapangyarihan. Sayang, ito lang ang regalo natin. Baka hindi na natin makamit ang Chunyuan Dafa. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, nasa kamay na naman ni Kuya Tianming ang lahat. Ang King Shanguan natin ang tanging sekta na itinayo ng immortal realm sa mortal na mundo. Lahat ng disipulo ay may pag-asang maging immortal. Pero si Tianming Kuya, ginagamit ang pangalan ng King Shanguan para mangolekta ng pera kung saan-saan. At napakaraming masasamang bagay ang ginawa niya. Dahil lang sa palagi siyang naghahanap ng kayamanan para sa Master. Pinapalampas na lang ng Master ang mga ginagawa niya. Sobrang paborito niya talaga. Wala tayong magagawa. Si Tianming Kuya lang ang nakakapagpasaya sa Master. Ay, kung makakahanap ka ng pinakamakapangyarihang kayamanan sa mundong ito at ibibigay mo sa Master. Saan naman ako hahanap ng kayamanang may mataas na kapangyarihan? Ete, sa wakas dumating ka na. ZQ, anong binili mo? Bukas ang ika-negatibo, 100 kaarawan ng Master. Kung hindi ako magbibigay ng presentableng regalo, nakakahiya sa pamilya Liu. Kaya binili ko itong espada. Wala na akong panggastos. May 10 milyong piso sa card na ito. Kung kulang pa, humingi ka ulit sa Salamat, akin. Nga pala, kumusta na ang katawan ni Lolo? Nabanggit mo yan. Kailangan ko pa ring magpatulong sa'yo na hanapin ang 2 tao. Sino ang hahanapin? Isang lalaki at isang maliit na babae. Mukhang mag-ama sila. Ang pangalan ng lalaki ay Wu Haidong. Bakit mo sila hinahanap? Pinagaling nila ang sakit ni Lolo gamit ang elixir. Ang katawan ni Lolo ngayon ay parang sa isang 30 anyos. Ano? 30 anyos? Ang sakit ni Lolo ay ang pinakamalala sa mundo na kahit ang mga nangungunang eksperto ay hindi na magamot. At saka, umalis sila ng walang hinihinging bayad. Sabi ni Lolo, kailangan nating hanapin ang ating mga tagapagligtas at pasalamatan sila ng maayos. Huwag kang mag-alala. Gagayin ko yan. May gagawin pa ako sa kumpanya. Kaya aalis na ako. Ang lolo mo ay naparalisa ng maraming taon, pero gumaling siya. Sino ba talaga ang dalawang yan? Sila, ang mga tagapagligtas ng pamilya Liu. Huwag kang mag-alala. Hindi natin sila pababayaan. Ngayon, ang pinakamahalaga ay kung anong kayamanan ang ibibigay sa Master. Ano ang gusto ninyo? May gusto kaming ibenta na kayamanan. Ano yan? Ang laking halimuyak ng Diyos. Boss. May gusto kaming ibenta na kayamanan. Kayamanan. Ano yung basurang yan? Umalis kayo. Umalis. Boss, tingnan mo ng maayos. Ito ay isang banal na bagay ng 3 kaharian. Banal na bagay ng 3 kaharian. Isang piraso lang ng plastik. Banal na bagay. Akala mo ba tanga ako? Kayong dalawa, lumabas na kayo. Huwag na kayong pumasok. Kundi magagalit na ako. Mukha nga talagang piraso ng plastik. Sino ang bibili niyan? Bibili ako. Bibili ako. Ay, bakit mo bibilhin ang piraso ng plastik na yan? Nabasa ko na ang banal na koleksyon ng guro. Ito ang banal na kaliskis ng dragon. Nararamdaman ko ang malakas nitong enerhiya ng immortal. Hindi ako nagkakamali. Guwapo. Magkano mo ibebenta ang kayamanan na ito? Mukhang gusto niya talaga. Paano kung sabihin muna natin, 10 milyon? 10. 1 bilyon. Deal. 1 bilyon. Medyo maliit ba? Paano kung dagdagan pa ng 500 milyon? Guwapo, ito lang ang kaya kong ibigay. Pakiusap, ibenta mo na sa akin. Sinasabi mo bang bibilhin mo ito ng 1 bilyon at 500 milyon? 1 bilyon at 500 milyon. Sige, bayaran mo agad. May 10 milyon sa card. Ang natitira, ipapadala ko bukas. Pwede rin. Hindi pwede. Kailangan talagang 1.5 bilyon bago kami magbenta. 1.5 bilyon ba talaga halaga nito? Baliw ata tong babae na to. Sa tingin ko, 0 milyon ay sapat na. Anggapin na natin yan at umalis na tayo. Tatay, maniwala ka sa akin. Ito ay tunay na kayamanan ng 3 realms. Nakakalugi ka pa sa 1.5 bilyon. Kung wala kayong 1.5 bilyon, maghahanap kaming ibang mamimili. Sandali lang.
O kaya, ibigay ko muna to sa inyo bilang panagot. Bukas, pumunta kayo sa King Shanguan. Doon, magkapalit tayo ng pera at ng gamit. Pwede ba? Ibibigay mo ba ang utos ng Queen Shan sa kanila? Ito ay isa sa mga pinakamahalagang kayamanan ng Immortal Realm. Kung mawala yan, malaki ang parusa sa atin. Ano ba ang alam mo? Kapag nakuha na natin ang banal na kaliskis ng dragon, hindi lang ako paparusahan ni Master. Baka pa, ako pa ang itaas niyang chief disciple. Kayamanan ng mga cultivator ang utos ng King Shen. Kung handa siyang ipangpanagot yan, mukhang hindi siya manloloko. Ano ba yan? Mahal ba yan? Side at, maniniwala ako sa'yo. Magkita-kita tayo bukas. Kung gayon, bukas, dapat maihatid bago mag-alas 7. Maghahanda na ako ng pera ngayon. Walang problema. Aalam. Tatay, bukas meron na tayong 1.5 bilyon. Tama, tara na. Gro, ito ay isang banal na hayop na kasing ang kuneho ni Chang'e. Sana ay nasyahan kayo. Nasyahan. Lubos akong nasyahan. Tianming, ikaw nga ang pinakamagaling kong disipulo. Ang banal na hayop na ibinigay mo ay makapagpapataas ng aking kapangyarihan. Ng 500 taon, ikaw ay may malaking ambag. Sa ika-100 kaarawan ng guro, ang disipulo ninyo ay gagawin ang lahat upang matulungan kayong maging immortal sa lalong madaling panahon. Hindi tulad ng ibang tao na basta na lang nagbibigay ng mga sirang bakal at tanso. ZQ, nasaan ang regalo mo para sa akin? Ang linglong sword na ito, bagaman hindi kasing halaga, ng kuneho ni Kuya Chanming, pero, ay hinanap namin ng junior kong kapatid. Sa Socheng, halos 1 buwan bago namin mahanap. Ziku, junior kong kapatid. Ito ba ang inabot mo ng 1 buwan para hanapin na kayamanan? Hindi ba ito isa lang na sirang espada? Kung hindi lang dahil sa mga ninuno ng pamilya Liu mo na nagpundo para ayusin ang King Shanguan, isang disipulong walang kakayahan tulad mo, ay hindi ko tatanggapin. Master, sa iyong ika-negatibo 100 kaarawan na napakahalagang araw, nagdala siyang sirang espada. Ito ay lubhang pagtataksil. Ang taong ganito ay hindi karapat-dapat manatili sa King Shanguan natin. Tianming, senior kong kapatid. Ayaw kong makisama sa iyong mga masamang gawain. Sinadya mo pang sirain ang espada. At gusto pa akong palayasin sa King Shanguan. Napakababa ng loob mo. Alam mong mali ka, pero ayaw mong aminin. At may daspa kang maghanap ng dahilan. Tama na. Gayong araw, ako bilang master, ay magpapatalsik sa iyo sa aming paaralan. Ibalik ang utos ng King Shan. King. Utos ng King Shan. Hindi mo ba ito nawala? Ako, ipinangako ko lang ito sa iba para makakuha ng mas mahalagang regalo para sa kaarawan ng aking guro. Ang lakas ng loob mo, ang utos ng King Shan, ay ang sagradong sandata ng ating sekta. Paano mo ito basta na lang? Ipinangako sa iba. Guro, ang kayamanan na iyon ay talagang makapangyarihan. Kapag dinala na ito ng nagbebenta, siguradong matutuwa kayo. Gro, nagpapanggap lang siya. Ayon sa patakaran ng sekta, ang sinumang mawalan ng utos ng King Shan ay dapat agad na patayin. Sig. Dahil wala kang respeto sa nakatatanda. Huwag mong sisihin ang iyong guro kung maging malupit ako. Sandali. Ang galing. Sa wakas, dumating na kayo. At, ibalik ko na ang token mo. Salamat. Kumusta? Handa na ba ang pera? Ang 1.5 bilyon ay nasa card na. Ang 1 milyong ibinigay kahapon ay para sa inyong dalawa bilang bayad sa pagod. Kung gayon, hindi na ako magkapakipo. Banal na kaliskis ng dragon. Tama. Ito ang regalo ko sa kaarawan ng aking guro. ZQ. Dinala mo sa akin ang banal na bagay mula sa Three Realms. Ikaw talaga ang pinakamahusay kong disipulo. Ito ang banal na kaliskis ng dragon na sinasabi nila. Ang pinakamahalagang kayamanan sa Three Realms. Paano niya nakuha yan? Sandali. Hindi ito maaring ang banal na kaliskis ng dragon. Anong kleseng bagay yan? Nangangahas na magpanggap na banal na kaliskis ng dragon. Inisip mo ba na kaming lahat sa King Shanguan ay magahanggal? Wala kang matalas na paningin. Nangangahas kang sirain ang kayamanan ng langit.
Hindi ka karapat-dapat maging isang cultivator. Buisit na bata. Anong sabi mo? Ikaw, may kapangyarihan ka pala. Ang anak ko ay isang banal na bata. Nangangahas kayong lapastanganin siya. Ayaw niyo na bang mabuhay? Banal na bata. Walang hiya. Ang banal na Xianu ay isang diwata mula sa Three Realms. Paano basta-basta makakababa ang kanyang anak sa mundo? Nangangahas kang magpanggap na banal na bata. Gusto mo na bang mamatay? Kayo, mga walang kwentang nilalang. Inisip niyo ba na madali akong apihin? Tatawagin ko ang nanay ko. Kapag dumating siya, mapaparusahan kayong lahat. Isang batang demonyo. May kaunting kapangyarihan lang. Nagsasalita ng walang preno. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Gumamit kang salamangka. Isa kang halimaw. Ang King Shanguan ay magsasagawa ng hostisyang gayon. Halimaw, mamatay ka na. Isang baguhan na sword immortal. Gusto mo pa akong saktan? Walang hiya kang batang halimaw. Batang halimaw, hindi ka makakatakas sa aking Lixian net. Master Dawei, patayin mo na siya. Sage. Huwag. Huwag mong saktan ang anak ko. Tatay! Ito ay maaring magdulot ng galit ng langit. Ibig sabihin ba? Napakalakas ng kapangyarihan ng halimaw na ito. Kapag nainom ko ang kanyang dugo, makakakuha ako ng daang taon ng kapangyarihan. Mas mapapalapit ako sa pagiging immortal. Halimaw, mamatay ka na. Teka, Chanming. Kaya niyang magdulot ng galit ng langit. Hindi mo siya pwedeng patayin. Hindi ko siya papatayin? Paano ka magiging immortal kung hindi ko siya papatayin? Kung hindi ka magiging immortal, kailan magiging akin? Ang King Shanguan na ito? Ikaw. Halimaw. Mamatay ka na. Sandali. Ang batang ito ay nagligtas sa aming pamilya Liu. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na saktan siya. Ang King Shanguan ninyo ay lugar ng mga immortal. Pero ganito kayo kumilos sa isang bata. Hindi ba kayo karapat-dapat maging immortal? Liu Zhenfeng, sa Socheng, pwede kang magdikta. Pero ito ay King Shanguan. Anong karapatan mong magsalita? Tama. Ang halimaw na ito ay galing din sa pamilya Liu ninyo. Sa tingin ko, ang pamilya Liu ninyo at ang halimaw na ito ay magkasabwa. Dapat lang na mamatay kayong lahat. Ikaw na buwisit na bata, gusto mo pa akong saktan? Young Master Zhang, kahit na ang King Shanguan ay lugar ng mga immortal, babalik ka pa rin sa Socheng, hindi ba? Lolo Lai. Alam mo rin na ito ay sagradong lugar ng mga immortal. Pinapayuhan kita. Bilang isang mortal, huwag kang makialam. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ko igalang ang pamilya Liu ninyo. Kayo na mga immortal ay dapat na nagpoprotekta sa mga tao. Pero ngayon, sinusubukan ninyong saktan ang isang bata. Hindi kayo karapat-dapat maging immortal. Siya ay isang batang demonyo. Kung demonyo siya, pwede ko siyang patayin. Anong karapatan mong sabihing demonyo siya? Kung gayon, hayaan mong. Ilabas ko ang tunay niyang anyo. Malalaman natin kung isa siyang halimaw. ZQ, ayos ka lang ba? Bilang disipulo ng King Shanguan, tinutulungan mo ang isang halimaw. Dapat ka ring mamatay. Ang King Shanguan ninyo ay napakawalang hiya. Nangahas kayong saktan ang aking anak. Ang lechon net na ito, nabasag. Halimaw, nangahas kang sirain ang magic item na ibinigay sa amin ng banal na Xianu. Nilabag mo ang batas ng langit, kamatayan ang parusa. Mama, iligtas mo si tatay. Binigyan kayo ng kapangyarihan ng kaharian ng mga immortal. Pero ginagamit ninyo ito sa isang mortal. Nang napakabigat. Ang King Shanguan ninyo ay kailangan talagang ayusin. Ang amoy na delivery guy na yon ang umakyat mag-isa. Dapat lang sa kanya mamatay. Tatay, gising ka na. Buhay pa ako.
Si Mama ang nagligtas sa iyo. Asawa ko, ang galing mo. Ang kapangyarihan ng halimaw na ito ay mas malakas. Kapag napatay ko silang dalawa, kukunin ang kanilang dugo at buto. At gagawing elixir. Maari na akong maging immortal. Gagawin mo akong elixir? May kakayahan ka ba? Ito ang King Shanguan. Lugar ito na pinoprotektahan ng mga immortal. Ikaw na halimaw, naglakas loob kang magpakita rito. Gusto mo bang mamatay? Mga disipulo ng King Shenguan, makinig. Tulungan niyo akong patayin ang dalawang halimaw na ito. Ingat, asawa ko. Ito ay... Maraming salamat, banal na Sianu, sa pagligtas sa buhay ng aking apo. Ako ay bulag at walang alam. Nagkasala ako sa banal na bata. Sana ay maging mapagpatawad ang banal na Tsianu. Ano? Anong banal na Tsianu? Hindi ako naniniwala. Tama. Halimaw talaga ito. Nasaan si Senior Brother Chanming? Nasaan na si Senior Brother Chanming? Hindi siya karapat-dapat maging immortal. Pinalayas ko na siya sa labas ng Three Realms. Ngayon, isa na lang siyang alikabok. Mama, sila ring dalawa ay masasamang tao. Banal na Tsianu, patawad. Banal na Tsianu, patawad po. Maliit na kapatid. Hindi, banal na Tsianu Alam naming nagkamali kami. Haidong, tulungan mo akong magmakaawa sa banal na Tsianu ate. Dahil sa nakaraan nating pagsasama. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Siya yan. Inakit niya ako. Sinira niya ang relasyon namin ni Kuya Haidong. Dati, hinahangaan ko si Kuya Haidong. Ikaw, walang kwentang lalaki. Gago. Uhay dong! Hindi mo ba siya kayang saktan? Bitawan mo. Mukhang lumambot ang puso niya. Zhang Jiahao, ako ang nagligtas sa buhay mo. Salamat sa inyong dalawa na may relasyon dati. Saj, kung gayon hindi na kayo mamamatay. Salamat, banal na Tsianu. Ngunit hindi na rin kayo maaring manatiling tao. Ikaw, malandi at walang hiya. Kung gayon, magiging manok ka. Hindi na tao, kundi manok? Ikaw, mayabang nga. Walang prinsipyo. Kung gayon, magiging baboy ka. Master Daoy, hindi ka makatarungan. Hinahayaan mong gumawa ng masama ang iyong mga disipulo. Mabuti na lang at nagbago kang isip sa tamang oras. Ililigtas ko ang buhay mo. Ngunit babawiin ko ang iyong kapangyarihan. Hindi ka na makakapag-cultivate magpakailanman. Salamat sa awa ng banal na Tsianu. Mga disipulong King Shanguan, tumulong kayo sa kasamaan. Pero naintindihan kong naloko lang kayo. Kung gayon, parurusahan ko kayo. Sa loob ng 500 taon, walang sino man sa inyo ang makakamit ng ganap na paglilinang. Salamat sa kabutihan ng banal na Tsianu. Umalis na kayong lahat. Maraming salamat, banal na Tsianu. Yehey! Ang lahat ng masasamang tao ay inasikaso na ni Mama. Paano naman ang mabubuting tao? Dapat bigyan din ni Mama ang gantimpala. Liu Ziqiu. Ikaw ay matuwid, at buong tapang mong iniligtas ang aking anak kanina. Bibigyan kita ng 100 taon ng paglilinang. Ang samantala mong pamahalaan ng King Shanguan. Maraming salamat, banal na Tsianu. Hanggat ang pamilya Liu ay nananatiling tapat sa kabutihan, sisiguraduhin kong ang pamilya Liu ay magiging pinakamayaman sa mundo sa loob ng 500 taon. Maraming salamat, banal na Tsianu. Paano naman si Tatay? Anong gusto mong gantimpala? Tatay, bilisan mo na. Kahit ano ay may bibigay sa iyo ni Mama. Gusto kong makasama kayong dalawa. Patawad. Ito lang ang. Hindi pwede. Bakit? Nakaipon na ako ng 10 bilyong dowry. Nakaipon pa ako ng 5 bilyon na sobra. Kung hindi pa rin sapat, ang aming pamilya Liu ay makapagbibigay pa ng 10 bilyon. Kahit 20 bilyon pa. Hindi mo ba ako minahal kailanman? Kaya, hindi mo naisip na magkasama tayo. Kung hindi kita minahal kailanman, paano nangyari 9 na taon na ang nakalipas? Ang tao at banal na Xianu ay hindi maaaring magkasama. Ang pagbaba ni Lili ngayon ay nakagambala na sa aking ama. Pinapabalik niya kami kaagad. Mula ngayon, hindi na kami makakabalik sa mundo ng tao. Kung gayon, hindi ba? Tayo, hindi na magkikita kailanman? Ayoko. Gusto kong makasama si Tatay. Kakaasawa ko lang at nagkaroon ng anak. Ganito kabilis. Mawawala na silang lahat. Lili, tara na. Ayoko. Ayoko bumalik. Lily, Tatay. Xiao Meng. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Banal na bata. Igilan mo na ang paglalaro. Hindi na namin kaya.
Ang boring naman dito araw-araw. Maglaro naman kayo sa akin. Bakit mo na naman nilalaro ang isdang lolo mo? Baka magalit siya. Kasi ganoon siya kay tatay. Gusto ko pa ring maglaro. Kasi naman, hindi naging masipag ang tatay mo. Pero miss na miss ko si tatay. Sana nandito rin si tatay. Lily, huwag kang umiyak. Nandito na si tatay. Naging pasaway ka na naman ba? Pinag-utos lang ng lolo mo na mag-business trip ako ng 1 linggo. Bakit ka na naman nagkakala? Ilang buwan pa lang si tatay sa Immortal Realm. Palagi siyang nagbi-business trip. Hindi niya ako sinasamahan maglaro. Kung hindi dahil sa pamilya Liu at King Shanguan, na tumulong sa tatay mo na mag-cultivate, ano siya magiging immortal sa loob lang ang kalahating taon? At makakapunta pa sa Immortal Realm para makasama tayo. Ang lolo mo, akiramdam niya ay hindi pa matatag ang kanyang immortal root. Kaya kailangan pa niyang magsanay ng husto. Huwag mong gambalain ang trabaho ni tatay, ha? Mahal kong asawa, huwag kang mag-alala. Magpupursige ako. Ngayon, sasabayan ko si Lily sa paglalaro. Mahal ni tatay si nanay. Hindi na niya mahal si Lily. Ang asawa at anak ko, mahal ko kayong paeho.